bago na din po ako sa Lord of Life at ngayon po nabigyan po ng pagkakataon na makasama sa worship team at manguna po sa ating pagsamba ngayong umaga. So may counting ka ba po? Pero normal naman po yun, at alam ko po opportunity po yun para mas mag-depend sa strength na ibibigay ng God. So excited po ako at well po na sabi ni Erica, I hope na excited din po kayo na umawit at makinig po sa mensahe ng Panginoon. So ngayon po, simulan natin yung araw natin sa panalangin. Pangungunahan po tayo niyo. Samahan po po sa panalangin. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 1, 3 hanggang 4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, mayamang biyaya at walang katulad na kapangyarihan. Kaming mga nilalang mo ay pinalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, iniligtas sa hatol ng kamatayan, binigyan ng buhay na walang hanggan at kinukukup mo kami bilang mga anak mo. Maraming salamat po. Ito ay natamasa namin dahil sa pag-aral ng buhay ng iyong anak na si Hesukristo. Ito ay hindi maglalaho sapagkat ang Panginoong Hesus ang aming tagapamagitan at mabuting pastol. Ito ay tiyak dahil kasama namin ang banal na Espiritu na nagtutuwid kung kami ay sumusuway at gumagabay papunta sa inyong landas. Pinanghahawakan namin ang pangako mo na pinahayag ni Ezekiel sa Ezekiel 11, talatang 19. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. O Ama, sa iyong kapangyarihan, karunungan at biyaya, pinagkakatiwala namin ang iglesyang ito, ang aming paglakad, ang aming pananalig. Buksan mo ang aming diwa at puso sa iyong salita at sa patnubay ng banal na Espiritu, upang tanging nais mo ang aming sundin, ipahayag at ipamunay. Tulungan mo ang iyong mga anak na magkaroon ng pagkamuhi sa kasalanan at magkaroon ng pagsunod sa iyong utos at kalooban. Gusto namin ang buong katauhan namin, ang isipan, ang puso, lahat ng aming layunin sa paghahari ni Kristo at ang pangunguna ng banal na Espiritu. Lumalapit kami, nagpapakumbaba, siyasatin mo ang aming puso. Patawarin kami sa aming pagsuway sa iyo at hindi pagsunod sa kalooban mo. Maraming salamat na kami ay pinapatawad mo at patuloy na itinutuwid ng banal na Espiritu. Maghari ka sa amin, O Diyos. Panginoong Hesus, sa iyo din namin pinagkakatiwala ang sambahayan ng Lord of Life Christian Fellowship. Magpatuloy ang kapahayagan ng iyong salita, ang pagbabahagi ng mabuting balita, ang pagsamba, pagdakila sa iyo sa iba't ibang gawain. Kinikilala namin na ang pagpapatuloy ng panambahan, pangangaral at pag-aaral ng iyong salita, ang pagkakatipon-tipon o fellowship ng mga kapatiran, at ang panalangin at pagkikiisa sa misyon ay nagaganap dahil sa pagbibigay mo ng direksyon. Dahil pinapatatag mo ang mga manggagawa, dahil pinag-iingatan mo ang kapatiran dito sa Doña Carmen, sa Batasan at Canisan. Kaya patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga gawain ng ministry na inatas mo sa amin. Ibuhos mo po sa amin mga namumuno at mga nangangasiwa ng mga gawain, ang kalakasan, karunungan at kagalakan habang naglilingkod. Hindi kami ma-burn out, O Lord, hindi kami manghinawa. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Mapakinggan nawa namin ang boses mo sa pre-evaluation and planning workshop ng Council at Ministry Coordinators sa September 30
at ang annual evaluation and planning workshop ng Council sa October. O Diyos, kayo po ang magkasandigan sa bawat plano, desisyon at adhikain ng iyong iglesia. O Banal na Espiritu, patnubayan po ang mga elders sa kanilang pagkalinga sa mga kapatid at ang mga deacon sa mga administrative duties. Malubog ka nawa sa kanilang pagtitipon. Sa mga pagsubok sa gawain sa pamilya, gawa man ito ng tao o ng kaaway, kayo, o Panginoong Jesus, ang tagapagtanggol ng mga misyonero namin. Kayo ang naging kalasan nila. Ang maigawan mo kina Eva, Bel, Crisato, Lemon, Injo, at mga Apostolic Church planters, provisyon, proteksyon, ang mabuting kalusugan, ang kaaliwan, at higit sa lahat, lumalim ang kanilang kaugnayan at pakikinig sa iyo. Salamat po na nakauwi si Bel Verania ngayon at naway maalagaan po niya ng gusto ang kanyang nanay at magawa ang kanyang dissertation. Pag-ingatan mo siya at makakuha po ng visa para po sa iyo sa pagbabalik niya. Ligtas mo lahat siya at napuri ng kapahamunan ng pag-ulusig. Pagyamanin mo ang mga gawain na pinagkatiwala sa kanila at ikaw ang bigyan ng papuri. Lahat po na ito ang sinusustena mo, tanging sa biyaya ko lang. Aming Diyos, pinagkakatiwala rin namin ang aming bayan. Maraming pangyayari ang naganap kamakailan. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, nagkukulang ang supply ng pagkain, maraming kakulangan sa edukasyon. Nag-umpisa na ang Maharlika Investment Fund. Nagiging kalakaran ng katiwalian sa pamumuno. Laganap ang pananakot at karahasan. Naglalaho ang katarungan. At andyan ang banta ng China. May banta rin sa kalamidad at bunga ng climate change. At tumataas din ang utang ng bayan. Lumuluhod kami sa iyo, O Yahweh, ang Diyos na makatarungan. Puno ng habag, daluyan ng katotohanan at pag-ibig na hindi nagmamali. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kayo po ay naasahan namin mamagitan sa lahat ng hamon at suliranin ng bansang Pilipinas. Mangusap ka, O Diyos, sa mga taong nasa otoridad upang maituwid ang direksyon ng aming bayan. Mapakinggan nila ang iyong tinig at umayon sa iyong pagtulay. Hindi man namin nauunawaan ang lahat ng nagaganap sa paligid. Marami kaming agaw-agaw. Kuminsan ay puno kami ng pag-aalala. Pero winika mo sa pamamagitan ni Pedro, sa unang Pedro 5:7. Ilagak ninyo sa Kanya, sa Panginoong Jesus, ang lahat ninyong kabalisehan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Nawa pagtibayin mo po sa amin na ang Panginoong Jesus ang aming kapayapaan at pag-asa. At ito nawa ang ating ipahayag at ipamuhay, na si Kristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon, ang ating lakas at kanlungan, at handang sa klolo kung may kaguluhan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Tayo po ay pinalaya mula sa kasalanan, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil lamang kay Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. At dahil doon, meron tayong yan nga po, yung kalayaan na nararanasan natin dahil kay Kristo. At ngayong umaga po, ipahayag natin yun sa pamamagitan ng ating mga awit. Nanayahan ko po ang lahat na magsitayo. Mawid po tayo para sa ating Panginoon. Sing
kalayaan at kapatawaran mula sa Panginoon. Tama po ba? Pero alam po natin, kung magpapakatotoo po tayo sa ating mga sarili, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun po yung ating nararamdaman. Minsan may mga kabigatan po tayo sa puso na dinadama. At madalas po, kapag ganun yung ating nararamdaman, lalo na kapag meron tayong mga pagkakamali o hindi kaya pagkakasala sa Panginoon, parang ang hirap po kantahin yung una natin kinanta na, I am free. Pero ang Panginoon po ay mabuti mula noon hanggang ngayon. Kung ating pong babasahin ang Isaiah 41 verses 9 to 10, maaari pong sundan, sabi ng God, I took you from the ends of the earth. From its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. May pumipigil po ba sa inyo ngayon na maranasan yung freedom na nagmumula kay Jesus? Kasi kung meron, kapatid, sabi ng God, pinili kita. Kasama mo ako at palalakasin kita. At ang hinihingi lang po ng Lord ay tayo lumapit sa Kanya ng may pagpakumbaba at buong puso na sinisip ko siya. Jesus is
Yes, O Lord, we believe that you are our treasure. Salamat dahil kay Jesus kami narito. Umaawit, nagsasayaw, Panginoon, para sa iyo. Ang buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo namin. Gagawin natin sa araw-araw ng buhay namin, hindi lamang po yung linggo, kundi sa araw-araw na ibibigay mo sa amin. Patuloy kami naawit para sa iyo, Panginoon.
panambahan. Tinataas po namin sa inyo si Tito Ando na siya po ay inyong gabayan at gamitin niyo po siya mightily, Lord God, sa pag-share po ng inyong salita at nawa po ay talagang ito po ay aming maisapuso at maisabuhay. Lord, nawa po ang mga awit at papuri na aming inalay sa inyo ay maging kalugod-lugod at nawa po patuloy niyo pong buksan ang aming puso't isipan sa aming pakikinig. Maraming pong salamat, Lord, sa pribilehyo ito na kami ay makapagsama sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpakuhan po natin ang ating Diyos. Kahit ko lang kayo ng kaupo. Okay na, nakainom na ako. Okay na. Tawagin natin si Elder Androsinian para po sa ating mensahe. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat, Erica at Riel, sa powerful na mga awit na nagpapaalala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Ang katanungan po ay para sa atin ngayong umagang ito ay kung may pumigil ba sa atin sa pagdalo sa pananambahan. O palitan natin ng konti yung tanong, meron bang nagpilit sa iyo o pumilit sa iyo para makapunta dito ngayon sa pananambahan na ito? O kusa kang nagpunta dito? Hindi ko alam kung may karanasan na ang kahit na sino dito sa atin na magkaroon ng limitasyon sa paggalaw, limitasyon sa maaaring gawin, limitasyon sa maaaring sabihin. Kamakailan lang ay inalala ng bansa ang ika-51 anibersaryo, kung matatawag man siya na anibersaryo. Ano po yun? Yung inalala natin 51 years ago, nangyari. Na-declare ang nitong 21. Kaya nga. Pero 1972, 10 taon ako noon, naalala ko nung na-declare ang martial law ay ang lahat ay takot gumalaw. Ang daming mga taong hindi kaagad makapagsalita kasi natatakot na may makarinig at pag narinig ay makukulong. Sa henerasyon ng karamihan dito ngayon ay wala yung karanasan na yon. Kailan lang nabasa ko ay sa Afghanistan, ang mga kababaihan ay bawal mag-aral. Kung kaya ang daming underground na mga eskwela. At sila ay nag-aaral, hindi dapat malaman ng Taliban. Sa mga bata na nandito ngayon, tanong sa inyo, paano kung pigilan kayo ng inyong mga magulang at sabihin, huwag ka nang pumasok, dito ka lang sa bahay, huwag ka nang mag-aral? Malamang karamihan sa mga bata sasabihin, hindi, gusto kong pumasok, no? Pero meron ba dito magsasabi, ay, salamat, hindi na ako papasok, no? Sa pag-uusapan natin ngayon, merong tinutukoy na pagiging alipin or kawalan ng kalayaan na ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, tinanggal niya ang rehas at pinalaya niya ang mga tao.
Yun po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At isipin natin, tayo ngayon, may kalayaan tayong magpunta dito. Tinanong ko kanina kung sarili nyo bang pusa ang pagpunta dito. Pero maraming lugar ang hindi nagagawa ang nagagawa natin. Nagtatago sila para sama-samang makapanambahan. Hindi nila masabi, hindi nila maipaalam na sila ay isang mananampalataya sa mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa pressure ng gobyerno na nagbabawal na ang isang tao ay maging isang tagasunod ni Jesucristo. Pipigilan ko na maging na lumabas sa teksto, pero lumabas na ako sa teksto, no, na aking inihanda. Okay? Yung mas mahirap na pagkaalipin na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa yung tao na hiwalay sa Diyos, yung tao na namumuhay sa kasalanan. Sino dito yung nakakaalam nung kanta ni Andrew E? Yung gusto kong bumait ngunit hindi ko magawa. Si June, alam yun eh. No? Pareho kami ni Dong nang naisip, no? Alam mo ba yun? No? Pero marahil hindi natin naiisip yun, ano? Pero hindi lang si Andrew E. ang nagsabi nun. Sa Biblia, may nagsabi nun. Sino? Si Apostol Pablo. Sinabi niya yon. At kung iisipin natin ang katotohanan sa sarili natin, bago man tayo naging mananampalataya, may kahirapan para sa atin na gawin ang tama. At dahil doon ay para tayong naging alipin ng kasalanan. Diyan tayo iikot sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. At inisip ko para sa illustration, inisip ko ang isang highway. May ilan dito na nagmamaneho. O kaya sumasakay ka sa jeep. Pero yung jeep, hindi pwedeng huminto. Paano yan? Sabihin mo para, hindi hihinto yung driver. Tutuloy-tuloy lang yung driver. Pumatok ka na dun sa bubong. Tak, 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 tak. Wala pa din. Tuloy-tuloy pa din ang driver. Sa highway, walang exit. Maneho ka lang ng maneho hanggang maubusan ka ng gasolina, walang exit. Pero may isa. Pati yung jeep, meron din lang isang pwedeng hintuan. At paano kung yung exit na yon sa buhay natin ay ang impyerno? O ang exit ng jeep ay kung siya ay tatalon na lamang sa bangin. At ikaw, na driver o ikaw na pasahero, ay walang magawa. Andun ka lang sa jeep. Andun ka lang sa highway. Pero ang maganda niyan, merong Jesus na nagsasabi, tatanggalin kita sa highway na yon at ililipat kita sa highway ng buhay. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito at salamat sa bawat isa na narito na sa sarili nilang pagpapasya ay dumalo ng pananambahan upang sumamba sa iyo, umawit, awitan ka, makinig sa salita mo, at makaulayaw, Panginoon, ang mga kapatid sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagtingin sa salita mo. At ako nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa paggabay mo, sa paghahanda para sa material na ito
na ibabahagi sa iglesia. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Babasahin po natin, nakaprint dito, pero kung meron kayong Biblia, i-encourage ko pa din kayo na buksan nyo ito sa inyong sariling Biblia. Pwede kayong mag-notes. At may nakapagsabi sa akin na maski daw nasa telepono, pwede pa din daw mag-notes. Pwede kayong mag-notes, no? At ang maganda noon ay baka may mas, ano ba, ang tawag doon, nakatutulong sa pagtanda ng mga bagay-bagay. At ang pinaka-topic po natin ay yung tungkol sa katotohanan at yung pagpapalaya sa atin ng katotohanan ito. John 8, verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan." Ano po ba yung konteksto ng mga talatang binasa natin, no? Yung 8:31 to 34. Kung nakabukas ang Biblia ninyo, atras lang po kayo ng konti doon sa chapter 7. At doon sa chapter 7, ito ay the day before nung kwento dito sa chapter 8. Nagtuturo si Jesus sa templo. No? The day before nitong kwento na ito. May mga tao na nakikinig sa kanya, may mga Pariseyo na nakikinig sa kanya. Pero yung mga tao at yung mga Pariseyo, pareho silang nagnanais na dakpin si Jesus. Bakit nila gustong dakpin si Jesus? Kasi na-offend sila dun sa mga itinuturo ni Jesus. No, parang kumukontra ang mga turo ni Jesus doon sa itinuturo ng Pariseyo at yung mga pinaniniwalaan at pinangahawakan ng mga tao. Ang setting sila ay nasa templo at si Jesus ay nagtuturo. Sa chapter 8, panibagong araw, bumalik si Jesus sa templo upang muling magturo. Nandun ulit, no, yung mga tao, nandun ulit ang mga Pariseyo. At sa umpisa ng chapter, no, verses 3 to 6, gumawa ng paraan ng mga Pariseyo at ang mga tao na para mahulog sa bitag si Jesus. Kung hindi ko alam kung alam ninyo yung kwento na merong babae na nahuling nangangalunya, no? Pero kung may nangangalunya, mag-isa lang ba siya? Hindi, di ba? Meron siyang kapartner, may babae, may lalaki. Pero ang kinaladkad lamang ng mga tao at ng mga Pariseyo ay yung babae. Tang tanong nila, no? Paano gagawin dito sa babaeng ito? Ano man ang sabihin ni Jesus, abay, dahil nga bitag yon, ano man ang sabihin ni Jesus ay gagamitin upang maparatangan ng pagsasabi o pagtuturo ng mali si Jesus. Anong sinagot ni Jesus sa kanila? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, kayo ang unang pumukol, no, doon sa babae. Isipin ninyo yung Pariseyo, isipin ninyo yung mga tao na yung motivation nila ay matrap si Jesus. Pero ang nangyari, abay, na-block sila. No? Hindi sila nagtagumpay sa nais nila. Sabi, ito yon yung kwento, at naikwento ko na at lalaktawan na natin yan. No?
Sinabi ni Jesus sa verse 12, chapter 8 ito, no? Papunta doon sa kwento natin. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Nag-react ang mga Pariseyo. Ang reaction ng mga Pariseyo, sabi nila, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. No? Walang kabuluhan ang ganyang patotoo. Imagine ninyo, ano yung atmosphere doon sa templo? Ito ba ay friendly na pag-uusap? O ito ba ay tensionado na pag-uusap? O ito ay tensionado, no, na pag-uusap. Sumagot si Jesus, tang sabi niya, kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. And ano kaya yung naging reaction o ano kaya yung nadama ng mga Pariseyo at ng mga tao doon sa sagot muli ni Jesus doon sa mga Pariseyo? Parang na-heighten tuloy yung tension dito sa chapter na ito. Ay lalo na nung sinabi ni Jesus sa verse 24. Ang sabi ni Jesus sa verse 24, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Ay, di lalong magpapanting ang tenga ng mga tao na galit sa Kanya. Pero sa mga nakikinig sa Kanya, merong nagsabi na sa verse 30, tingnan ninyo, may sinabi, maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa Kanya. Maraming kumampi kay Jesus. At sa verses na titingnan natin ngayon, yung verses na yun ay nakatuon doon sa mga tao, sa verse 30 na sinabi na sila ay naniwala, sila ay sumampalataya kay Jesus. So very particular kung sino para kanino yung verses 31 to 34. Pero ang lahat ay nakakarinig. Pero ang verses 31 to 34 ay patukoy doon sa mga taong nagsabing sumasang-ayon sila sa mga sinabi ni Jesus. Verse 31, patukoy ito doon sa mga tao na naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Tingnan natin ano ba ang ibig sabihin ng salitang alagad, no? O disipulo. Sa dictionary, ang sabi ay someone who follows the teachings of another. Opo. Ayon kay Jesus, ang tunay niyang alagad o disciple ay yung tumutupad o tinutupad ang kanyang mga aral. Present tense, tinutupad, hindi tumupad, hindi past tense, kundi present tense, ongoing siya. At ang kanyang mga aral, plural, hindi lang isang aral, kundi ang kanyang mga aral. Sa Greek text, yung pong ginamit na salita na pinanggalingan ng sa NIV, hold to, o tinutupad dito sa RTPV, yung Greek word ay, di ko alam kung tama pronunciation ko, meno.
meno. Na ang ibig sabihin daw po ay to stay in a given place, manatili, to stay in a state or a relationship, or to stay in a certain expectancy. May inaasahan o may karelasyon. Nananatili sa isang lugar, hindi umaalis sa isang lugar. So dito, yung salitang alagad, ikakabit natin doon sa pananatili, doon sa pagkakaroon ng relasyon, sa pagkakaroon ng expectancy, may inaasahan. Sabi po sa ESV, nung verse 31, if you abide in my word. No? Abide. Kung ikaw ay mananatili sa Tagalog. No? Pero sa Tagalog, ang Biblia malinaw, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Sa CEB, ang sabi, at madaling intindihin ito, if you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples. If you keep on obeying. So, patuloy, paulit-ulit, iba't iba, no, sinusunod ang turo ni Jesus. Ang alagad, although hindi na natin ginagamit ngayon ang salitang alagad, ano ba ang mga mas common na ginagamit natin sa ngayon ay ako'y isang mananampalataya. Hindi rin no? A born again, no? Ano pa ang ginagamit natin patungkol sa ating sarili? Kristiyano? No? Wala na. Meron pa bang gumagamit sa atin na ako'y disipulo? Parang hindi na, no? Ako'y alagad. Pero equivalent yun, bale. Ang salitang ginagamit natin ngayon na mananampalataya, born again, ay ito yung equivalent nung panahon ni Jesus na salita. Disipulo, disciple. Okay. Ang mga tunay na alagad ni Jesus ay nananatili sa pagsunod sa mga aral. Ibig sabihin, ang tunay na alagad ay hindi lang alam ang mga aral ni Jesus. Makinig kayo mga kapatid. Hindi lang alam ang mga aral ni Jesus, kundi tinatanggap ang mga ito at sinusunod ang mga ito. Ang pagsunod, hindi lang once, hindi lang kung kailan mo feel na sundin, o pipiliin mo lang, ito lang yung susundin ko, yung iba hindi ko na susundin. Hindi naman sinabi ni Jesus na kung susundin mo ang ilan sa aking turo. Ang sabi niya, kung susundin ang aking mga aral. At paano po tayo? Paano tayo sumusunod? Ang isa pa nga ay inaalam ba natin ang mga turo ni Jesus? Inaalam ba natin ang mga turo ni Jesus? Yung challenge sa atin, nag-i-scroll ako, aminado ako, nag-i-scroll ako sa Facebook. Nanonood ako sa Netflix. Okay? Pero mga kapatid, challenge sa atin, paalala lagi, na i-challenge natin ang sarili natin, itanong natin sa sarili natin, alam ko nga ba ang mga turo ni Jesus? O paano natin malalaman ang mga turo ni Jesus kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia? Pero hindi lang basa ang kailangan. Kailangan nating unawain ang konteksto ng mga binabasa natin sa Biblia para hindi natin ma-misinterpret o ma-misapply. Baka naman panahon lang ang ating pagsunod. Baka namimili lang tayo ng ating mga susundin. Parang pwede natin sabihin, sinunod ko naman na to, okay na yung iba, wag na.
Ang pananatili sa pagsunod sa mga aral ni Jesus ay pananatili sa relasyon kay Jesus. Hindi kayo nagbe-break. On pa rin. No? Kasi nga doon sa original word na ginamit sa Greek, yung meno, ibig sabihin nun yung relationship, no? You're maintaining that relationship. No? Minemaintain ba natin ang ating relasyon kay Jesus? Sabi po ni Jesus sa kanyang mga salita, no? Kung mananatili tayo sa kanyang mga aral, no? May conditional Kung mananatili tayo sa kanyang mga aral, ang sabi niya ay makikilala natin ang katotohanan. At kung kilala na natin ang katotohanan, ang sabi niya, ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Ang tanong ngayon, ano yung katotohanan na yon? No? Ano ang katotohanan na sinasabi ni Jesus na makikilala natin kung nanatili tayo sa pagsunod sa kanyang mga aral? At isa pa na tanong, maraming tanong, bakit itong katotohanan na ito, kung ano man yon, bakit siya magpapalaya sa atin? At saan tayo palalayain? Nasagot na kanina na yung sa mga awitin kanina. Nandun sa awitin. Kaya kung magki-quiz tayo ngayon, masasagot nyo na yan. No? Alam niyo po ba na si Ate Rial ay nagtuturo din? No? Kaya huwag kayo mabigla pag nagpa-quiz siya. No? So mga katanungan na ito, sagutin po natin sa mga susunod na minuto. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Alam niyo po ito na hindi ito bago, di ba? Pamilyar ito sa atin, kabisado natin ito. Ano to sa English? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino dito yung mas kabisado ang English kaysa sa Tagalog? Okay lang na. Sino dito yung hindi ito kabisado? Madali lang ito. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The truth, andon. Sinabi niya, ako ang katotohanan. Tanong kanina, ano yung katotohanan? Sinagot ni Jesus dito, ako ang katotohanan. Pwede nating itanong, bakit? Bakit si Jesus ang katotohanan? No? Mamaya, pag-usapan natin siya. Baka maunahan ko na naman ang sarili ko. Okay? Mahirap yung sa pandemic, nasanay na rin ako na nakatitig sa notes. At pag nawala na ako sa notes ngayon ay parang nagpapanik na rin ako. No? Sabi po sa John 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Sabi ng John 17. Ang katotohanan, sabi ng John 17, ay ang salita ng Diyos. Sa konteksto ng ating pinag-aaralan, ang salita ng Diyos ay ang mga aral ni Jesus. So, sino ang katotohanan? Si Jesus. Ano pa ang katotohanan ng mga aral ni Jesus? At ang sabi ni Jesus, kung kayo ay mananatili sa akin, kung susundin ninyo ang aking mga aral na katotohanan, kung susundin nyo ako na katotohanan, makikilala daw natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa atin.
Ang katotohanan ay kung sino si Jesus at ang kanyang mga turo. Sabi po sa Ephesians 4:21, no, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa kanya. Inulit lang yung claim ni Jesus. Ito na ay ipinasa na ng mga disciples yung katotohanan doon sa New Testament times na mga disciples din, mga alagad ni Jesus. So, sundan lang natin yung logic, no? Doon sa discussion. Si Jesus at ang kanyang mga aral, ang katotohanan, ang tumutupad sa kanyang mga aral ay nakikilala ang katotohanan. Yan mismo yung sabi ni Jesus. No? So, paano yun? Paano yun? Well, merong pagtatalo sa mundo. Kung meron nga bang, kung ano ang katotohanan, o kung meron yung tinatawag na absolute truth. Narinig niyo na po ba yan, yung mga pagtatalo na meron bang absolute truth? No, may nagsasabi, walang absolute truth. No? May nagsabi, yan ba ay totoo? Ang sinasabi mo na walang absolute truth. Kung walang absolute truth, di yan by itself sinasabi mo that is absolute truth. Para sa mga pilosopo dito sa atin. Okay? Ang isang katotohanan, para maging katotohanan, para maging absolute truth, hindi ito dapat nagbabago ayon sa experience ng tao. Hindi ito nagbabago according to time. Hindi ito nagbabago according to culture. Merong may recommend ako sa mga bata dito. I-search ninyo sa internet, Rashomon. Sino dito ang nakakaalam ng Rashomon? Rashomon, it's a Japanese classic. It's a movie. Okay? Merong krimen na nangyari, may mga nakakita, at may mga nandun. Pero ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. At ang kwento ay nakukulayan ng sarili nilang karanasan. Ang katotohanan na absolute truth, hindi nagbabago ayon sa karanasan ng mga tao, hindi nagbabago ayon sa kultura, hindi nagbabago ayon sa panahon. Si Jesus, hindi nagbabago sa panahon, hindi nagbabago sa kultura, hindi nagbabago sa opinyon ng mga tao, at ang kanyang salita, hindi nagbabago, at ito ay panghabang panahon. Sabi po sa Hebrews 8, si Kristo ay hindi magbabago. Bukas. Hindi. Kailanman ang sabi, no? Kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Ibig sabihin, walang pagbabago through time. Okay? Si Jesus ay Jesus noon paman. Ang sabi po sa Mateo 24, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago, hindi ito mawawala. Ang katotohanan na sinasabi ni Jesus ay siya at ang kanyang mga turo. At ang sabi niya, no? Ang mga katotohanan ito, ako at ang aking mga turo ay magpapalaya sa inyo. Magpapalaya sa alin. Okay? Pero bago yon, ilagay ko na to, kaya kinanaran natin. Yung plano mismo ng Diyos Ama ay hindi rin nagbabago. Ito po ang sabi sa Hebrews 6,
Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. At dito ay makita nyo yung salitang sumpa. Pero meron ding salitang pangako. Ang Diyos ay may sumpa. Ang sumpa na ito ay sumpa sa mga taong namumuhay sa kasalanan. Pero sa mga taong namumuhay sa kasalanan, merong pangako ang Diyos. At ang pangakong ito at ang sumpang yon, ang sabi ng Diyos Ama, hindi ito nagbabago kailanman. At paano natin makikilala ang isang tao? Ikaw, MJ, paano mo nakilala si Erica? Ha? Kinaibigan mo. So, anong mga ginawa mo? Nakipag-date. So, pag sinabi mo nakipag-date, you spend time together. Nagtitigan lang ba kayo? Sa una, nagtitigan sila. Pagkatapos nun, nagkwentuhan kayo, nag-uusap kayo. So, marami kayong pinag-usapan. Riel, paano kayo nagkakilala ni Lem? Ha? Nagkita lang kayo. Pinuntahan sa bahay. O ang tanong, paano natin makikilala si Jesus? Kasi ang sabi ni Jesus sa sarili niya, kailangan nating makilala yung katotohanan, di ba? At ang katotohanan ay si Jesus at ang kanyang salita. So ang tanong sa atin, paano natin makikilala si Jesus? Paano natin makikilala ang katotohanan? Nauna na ako sa sarili ko. No? Wala isang bagay. Yung salita niya, di ba? May Bible na tayo eh. Nasa cellphone nyo na nga, ang dali-daling mag-scroll, no? At ang dami sa atin, hindi mabitawan ang cellphone. Kaya hawak niyo cellphone, may Bible yan. Madali lang, di ba? Kahit nasan kayo. Meron pang version ng Bible, hindi kailangang online. Pwede offline. So anytime, pwede nating basahin. Para makilala ang isang tao, we need to spend time with them. Para malaman natin kung sino si Jesus, we need to spend time with Him. No? Sa kanyang salita. Paano nakilala ang isa't isa? Nag-usap. Paano natin makikilala si Jesus? Kausapin natin. Ang tawag natin doon ay panalangin. Pero kung minsan kasi ay masyado nating fino-formalize yung salitang panalangin. Ang parang panalangin, napaka-formal na bagay. Pero ito ay pag-uusap. Ang kausap natin ay ang Diyos Ama, ang kausap natin ay si Jesus. We can pour all our aches, no, ang ating hinaing sa Kanya. Kausapin siya, na kaibigan. Kasi yun naman daw si Kristo sa atin. Siya ay ating kaibigan. Ang isa pa, paano natin mas makikilala si Jesus? Ang ilan sa inyo, marahil kilala nyo ako si Ando, at kilala nyo ako na ako'y tumatayo dito, nag-worship lead, nangangaral. Maaaring alam nyo na ako'y nagtuturo sa UP. Pero pwedeng yun lang. Hindi nyo alam na may daddy jokes pala ako, no? Paano natin mas makikilala ang isang tao? Ang sinasabi ng karamihan, kapag nakasama mo ang isang tao sa oras ng kagipitan, mas lumalabas yung totoong personality ng tao. Kasi kung parang fair weather times, pwede nating ipeke, no, yung sarili natin. Pero kapag kagipitan, kung yung survival instinct natin ang mangunguna,
o kung yung pagtulong ba sa iba ang mangunguna, mas makikilala tayo ng ibang tao. Ay ganun din po sa Panginoong Hesukristo. Paano natin siya mas makikilala? Meron pong kwento sa Lucas 19:1-10, kwento ni Zaccheo. Ano po yung kwento dito? Si Jesus ay papunta sa isang bayan. Alam ni Zaccheo, kilala ni Zaccheo si Jesus sa pangalan. Kilala ni Zaccheo si Jesus na siya ay guro. Curious siya, maliit siyang tao, umakyat siya sa puno. Dumaan si Jesus, nakita si Zaccheo. Tang sabi ni Jesus sa kanya, Zaccheo, bumaba ka, pupunta ako sa iyong bahay. Inimbita ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi tumanggi si Zaccheo, bumaba siya at nagpunta nga sa bahay kasama si Jesus. At nung nasa bahay na, ang sabi ni Zaccheo, Panginoon, no? Ano nga sabi niya? Ibibigay ko ang aking kayamanan sa may hirap at kung ako ay may dinaya, kasi tax collector siya, ibibigay ko 4 times more. Ano ang nangyari kay Zaccheo at ang kanyang buong kabahayan dahil doon? Nakilala nila lalo si Jesus kasi ang sabi ni Jesus, no? Salvation has come to this house. Abay, paano yun na nakilala? Abay, nakilala nila na ito pa lang si Jesus ay hindi lang nagtuturo, hindi lang nagpapagamot, nagbibigay ng kapatawaran ng kasalanan. Nagbibigay ng kaligtasan. Meron pang isang kwento. Si Peter. Isa ito sa mga paborito kong kwento sa Biblia. Si Peter at ang kanyang mga kasamahan ay nasa bangka. Madaling araw, si Jesus ay nananalangin pa sa isang bundok. Mahangin noon. At pinagpasyahan niya, sige, puntahan ko na ang aking mga disipulo. Paano niya yun ginawa? Naglakad siya sa tubig. Dahil madaling araw, madilim pa, may naninagan ng mga disipulo, natakot sila. Mumu! O kung ano man yung konsepto nila. But later on, sabi nila, Jesus, ikaw ba yan? At sabi ni Jesus, ako nga ito. At ang sabi ni Apostol Pedro, kung ikaw nga yan, tawagin mo ako. Ang sabi ni Jesus kay Apostol Pedro, halika. Nasaan si Jesus nung sinabi niya kay Pedro, halika? Nasa tubig. Nasaan si Pedro? Nasa bangka. Naglalakad si Jesus sa tubig. Si Pedro, marunong ba maglakad sa tubig? Lagi ko hindi, ano. Pero nung sinabi ni Pedro na, Panginoon, kung ikaw nga yan, tawagin mo ako, ano yung nasa isip niya? Ang nasa isip niya, makakapaglakad din siya sa tubig. Pero it is all beyond yung usual na reasoning natin, ano. Madalas ako sa tubig, hindi ko pa ever naranasan makapaglakad sa tubig. Kaya ganito kulay ko. Galing ako sa dagat ng 5 araw. No? Pero hindi man ako nakakapaglakad sa tubig. Pero si Pedro, nung sinabi niya kay Jesus, tawagin mo ako, kung ikaw nga yan, tinawag nga siya. Naglakad, no? Umaba sa bangka si Pedro, nakapaglakad si Pedro. Pero ano ang nangyari? Na-distract siya ng hangin, lumubog siya. Okay. Pero mga kapatid, ano ang naging karanasan ni Pedro dahil sa sinunod niya ang tawag ng Panginoong Hesukristo? Nakapaglakad sa tubig. No? Kung hindi siya, kung sabi niya na lang, dito na lang ako. Nakapaglakad kaya siya sa tubig? Hindi. Lumubog siya sa tubig dahil na-distract siya. At ang sabi niya, Panginoong Jesus. At siya ay sinaklolohan kaagad ni Jesus. Dalawa yung klarong karanasan ni Pedro doon sa pangyayari na yon, na mas nakilala niya si Jesus dahil sumunod siya kay Jesus. Tumawag siya kay Jesus. Nalaman niya sa kapangyarihan ni Jesus, makakapaglakad ako sa tubig. At kung may pangangailangan ako, tatawagin ko si Jesus. Nandyan siya, tutulungan niya ako. Ganon ang gusto ng Panginoong Jesus sa atin.
para mas makilala natin siya, maski na mahirap sundin yung utos niya, sundin natin. Sa gayong paraan, mas makikilala natin siya. Ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Sundin ninyo ang aking mga turo at makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nandun na tayo sa salitang magpapalaya, no? Ilang minuto na ba ako? Bahagi ng ating pagpapayaman sa pagkakilala kay Jesus ay ang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan na resulta ng ating pagsunod sa kanya. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Mapapalaya saan? Okay? Sabi ng mga Hudyo, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Ang nasa isip ng mga nakikinig sa kanya ay pagkaalipin mula sa kapangyarihan ng ibang bansa. No? Sabi nila, hindi naman kami naalipin. Pero hindi naman totoo yun. Nung time na yon, sila ay mga alipin ng Romano. Nung sila ay nasa Egypt, sila ay naalipin under the Egyptians. They were slaves. Sila ay sinakop ni Nebuchadnezzar. No? Assyria ang unang sumakop. And then Babylonia, sila ay sinakop. Walang katotohanan na sila ay hindi naging alipin. Pero hindi ang pagkaaliping politikal ang tinutukoy ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Okay? Yung pagkaalipin sa kasalanan ang tinutukoy ni Jesus. Palalayain mula saan? Yung katotohanan, sabi ni Jesus, palalayain sa pagkaalipin ng kasalanan. At ang pagpapalaya ay pagpapalaya mula sa pagkaalipin at sa kasalanan at sa inevitable consequences nito. Ano yung salitang inevitable? Wala kasi inevitable. Hindi mo maiiwasan. Wala kang magagawa, nandyan siya. Kahit na anong gawin mo, nandyan siya. Consequence ng kasalanan. Inevitable. No? Yun, maganda salita yun, mga bata. Inevitable. Yung parang ang lalim, no? Pero ang tanong muna, ito, paano ba nakakaalipin ang kasalanan? So, ang kasalanan ay, dinefine ito sa Biblia. Ang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa Diyos. No? Pag hindi mo sinunod ang Diyos, kasalanan. Pag ang buhay mo ay puro hindi pagkilala sa Diyos, namumuhay ka sa kasalanan. At dito, ito yung sinasabi na ikaw ay alipin ng kasalanan kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Ang sabi po sa Romans 7:15, sino yung nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. Ito yung pinagkunan, hindi original si Andrew E. Dito niya kinuha yon, no? Kinopya ni Andrew E. mula kay Apostol Pablo yung kanyang kanta. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Nais kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Yan yun, no? Okay? Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Sinulat ito ni Apostol Pablo, siya na ay isang disipulo, di ba? At bahagi ng kanyang karanasan bilang disipulo, nag-i-struggle pa din siya
sa kasalanan. Ano na siya no na? Disciple na siya. Disciple na siya, nag-struggle pa din siya sa kasalanan kasi matindi ang hila ng kasalanan. Matindi ang hila ng kasalanan kasi nga, sabi ng iba, ang kasalanan ay masarap. Ang kasalanan ay masarap. At ang iba ay kumakapit sa patalim. In dire need. May kailangan. Pero tanong po sa atin, meron bang kasalanan na hindi mapanira? Meron bang kasalanan na hindi mapanira? Paibahin ko ng konti, meron po bang bisyo ang hindi nakasisira ng katawan o pamilya? Mag-isip kayo, meron bang bisyo na hindi nakakasira ng relasyon o ng pamilya? Ang bisyo mo ay 5 oras dito, but then nasa-sacrifice yung relationship mo sa iba, di ba? Okay. Bakit nga ba hindi natin mabitawan ang cellphone? Ngayon pwede na nating masabi tayo ay alipin ng cellphone. One of man's greatest invention became our master. Ang isang hindi maiiwasang bunga ng pamumuhay sa kasalanan ay ang pagharap sa consequences nito sa buhay pa lang dito sa mundo. No? Ang hindi maganda, hindi lang yung gumawa ng kasalanan yung nakararanas ng consequences. Pati yung mga taong nakapaligid sa kanya nadadamay. Okay? Halimbawa, merong isang padre de pamilya, nagnakaw. At yun yung pamamaraan niya para masuportahan ng pamilya. Nahuli siya. Ano ang mangyayari sa kanyang pamilya? Hindi ba? Hindi lang siya ang makukulong, meron ding reputasyon. Hindi lang reputasyon, di ba? At matitigil dahil yun yung hanap buhay niya. Paano yung suporta sa pamilya? Sila din ay magdurusa. At pwedeng hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng padre de pamilya. Nami-meet nga natin ang ating mga needs, pero yung pag-meet natin ng ating mga needs ay sa hindi tamang paraan. Maaring hindi lang pagnanakaw, medyo sabihin natin pandaraya, no? Panloloko, pang-scam ang hanap buhay. Okay? Wala nga bang consequence ito? Sasabihin, di dahil dito nakakakain ako. Ay, ang isang tanong, wala ka bang konsensya? Hindi, nakakatulog ka ba ng mahimbing? O baka lang iniisip ko, sana hindi ka makatulog ng mahimbing, ano? Ang pera ng bayan ay ating bantayan, sana hindi sila makatulog. Kung kanilang lulustayin ang pera ng bayan. Mahirap din, para mapagtakpan mo ang isang kasalanan, gagawa ka ng kasinungalingan. Yung kasinungalingan, kailangan kabisado mo. Kasi pag may tinanong na iba, kailangan matakpan mo ulit yon, no? Di ba? Kaya hirap ng buhay na ganon. Gagawa ka ng kwento na dapat consistent sa lahat ng mga dati mo ng kwento. Stressful yun. At ginagamit nga natin yung kasabihan na the truth will set you free. Diba? Ginagamit natin doon. Pero ang totoong sense ng the truth will set you free ay si Kristo. Napalalayain tayo ni Kristo. May mga problemang dala ng napaagang pag-aasawa. Dahil nabuntis o nakabuntis. Tanong ko, wala bang consequences yon? Actually, may kahirapan, di ba?
Pero salamat sa Diyos. May biyaya ang Diyos. Pinahihintulutan niya na kung nagsisi tayo, di ba? Pinapatawad niya tayo. At ibinabangon tayo ni Jesus. Katulad ni Pedro, na-distract siya ng hangin, lumubog siya. Ang sabi niya sa Diyos, kay Jesus, saklolo. At siya ay hinila ni Jesus, sinaklolohan kaagad siya. Ang nais ng Diyos ay hindi tayong manatili sa kasalanan. Salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kanyang biyaya ay ibinabangon niya tayo. Mabigat yung isang consequence, yung pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Sa buhay pa lang na ito, nararanasan na ito ng mga wala pa kay Kristo at maski na yung mga na kay Kristo na. No, merong temporary ano nga ba yung expression na so may nagkagalit ang mag-asawa, a very close relationship, sila yung nagkagalit. Tuloy-tuloy ba yung kanilang pag-uusap? Kaming dalawa ni Oxy, pagka nagkagalit, no? Lalayo muna ako, lalakad ako sa malayo. Kaantay muna ng time na ready na kaming dalawa para makapag-usap. Pero ang hirap maglambingan, sweetie, no? Pagka nagkagalit. Ate Liway, ilang taon na kayo ni Kuya Matt? 50 years na ba? May 50 years na po ba kayo? 40? 44. O di ba, Ate Liway, ano? Ang hirap no pagka nag-away. Di ba? Maski na sabihin very close, very sweet, pag nag-away, mayroong period ng katahimikan. Ayaw mong marinig ka agad, no? Yung isa. Ganon din ang Diyos. Pero lalo na sa namumuhay sa kasalanan, ang sabi ng isang Bible verse, your wrongs have separated you from your God, and your sins have made Him hide His face so that He doesn't hear you. Pero may biyaya ang Diyos. Ano? Ang inaantay niya lang sa atin ay ang ating pagpapakumbaba. No? At hindi, no, figurative yung ibig sabihin na hindi naririnig. Ano? Hindi naman bingi ang Diyos eh. Alam niya naman yun eh. No? Pero sa isang pamilya, kung merong isang may kasalanan at tuloy-tuloy, nawawala yung sweetness. Mawala yung lambingan. Parang ganon, no, sa Diyos. No, sa mga mananampalataya na. Pwede rin sa bahay ay walang katahimikan. Nasabi dito, ang mga panalangin ng isang palalo, hindi dinidinig ng Diyos. Pero alam mo, kung yung palalo na yan ay biglang sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako, dinig ka agad ng Diyos yun. O yung nagpakumbaba dahil sa kanyang kasalanan, namuhay sa kasalanan, buong buhay niya. Yun na lang mamamatay siya, sa kanya lang na-realize na siya'y namuhay na hiwalay sa Diyos at nagsisi siya. Sino example noon sa Biblia? Nakapako sa krus, si Jesus, merong isang magnanakaw sa kabila niya. At ang sabi niya, no, remember me. At ang sabi ni Jesus sa kanya, ngayon din. Nagtagal pa ba ang buhay nun? Hindi na, di ba? Hindi na siya nakababa doon sa krus, di ba? Yung isang magnanakaw. Yan ay biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay may ibang kabayaran. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Dalawa ang ibig sabihin ng kamatayan dito. Sa buhay pa lang na ito, pagkahiwalay sa Diyos, hindi natin siya matatawag na Diyos Ama. Ang sabi nga sa 1 John, sino ang ama ng mga hindi mananampalataya?
Nung una kong narinig yun, parang ang sakit sa tenga. Si Satanas, ang ama ng hindi mananampalataya. Sakit sa tenga, no? Pero sabi yun sa Biblia. Pero kung ikaw ay mananampalataya na nakakatawag ka sa Kanya bilang ama. Ang ikalawa na ibig sabihin ng kamatayan dito ay yung permanenteng pagkahiwalay sa Diyos sa kabilang buhay. Hindi ka pupunta sa langit, ikaw ay pupunta sa impyerno. Sa buhay na ito, balikan ko yung salitang sumpa, nabubuhay ang tao sa ilalim ng sumpa kung siya ay namumuhay sa kasalanan. Ang hindi pa maganda na marinig, mabasa sa Biblia, pero nandun ito, sabi sa Biblia, itinuturing siyang patay ng Diyos. At hindi lang patay, meron ding verses na nagsasabi, kaaway ng Diyos. Sa Colossians 1, at one time you were far away from God and were His enemies because of the evil things you did and thought. Pero may paraan upang maalis yung sumpa ng Diyos sa isang taong namumuhay sa kasalanan. Yun po yung sinabi ni Jesus sa verses 31 and 32. Sabi niya, no? Kung makikilala natin ang katotohanan, palalayain tayo ng katotohanan. Colossians 1:13, God has saved us from the dark kingdom where Satan rules. He has brought us into the kingdom of His Son whom He loves. God's Son, Jesus, paid the price for our sins and made us free. Yes, God has forgiven us. Ano ang kailangang gawin ng isang hindi mananampalataya upang maranasan ito? Anong ginawa natin? Lahat man tayo galing doon, ano? So para sagutin yon, isipin natin, ano yung ginawa natin nung tinanggap natin si Kristo? Then, ito na. Mula sa highway na walang exit, o ang exit lang ay impyerno, hindi nagbukas ng bagong exit si Jesus, kundi tinanggal tayo sa highway na yon, inilipat tayo sa ibang highway, at yung highway na yon, padiretso sa Diyos Ama. Ang taong naniniwala kay Jesus at ipinapamuhay ang kanyang mga turo, nakatanggap na ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Past tense, ano? Nakatanggap na, hindi tatanggap. No, nakatanggap na, past tense. Present tense, continuing, nakakatawag ng Ama sa Diyos Ama. Past tense, natanggal na yung sumpa patungong impyerno. Nabigyan na ng kakayanang labanan ng paghila ng kasalanan. At ito yung maganda, kung kaya sa verse 36, hindi kasama sa binasa natin, and if Jesus sets you free, you are free indeed. Nasa isa sa inawit. Dahil sa mga ito, wala na yung sumpa, pero may isang nakadagdag dito, nabigyan na ng kakayanang labanan ang paghila ng kasalanan. Sa anong paraan? Ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Ito po ang sabi sa Romans 8. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Therefore, there is now condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. At ito po ang sabi sa mga gawa, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nasa atin.
At ang gawain ng Espiritu Santo ay ipaalala sa atin yung mga hindi natin maalala. Tutulungan niya tayo pag nagbasa tayo, hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Binigay na sa atin ang kakayanan upang paglabanan ang kasalanan. John 14:26. Ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Magpapaalala. Pag sinabing magpapaalala, narinig mo na. Sa henerasyon natin ngayon, nabasa mo na. Pwede rin narinig mo na kasi narinig mo sa Bible study, narinig mo sa pulpit, narinig mo sa radyo. Pero ang gawain ng Espiritu Santo ay paalalahanan tayo. Alalahanin natin na ang tawag ng kasalanan, hindi man yan tumigil nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Andun pa rin yung tawag, no? Yung challenge sa atin ng kasalanan. At tanggapin natin na tayo nagpapatuloy, na nag-struggle. Pero huwag natin kasi kalimutan, meron na tayong kasiguruhan na hindi na tayo namumuhay sa ilalim ng galit at sumpa ng Diyos Ama. Ilang slides na lang, mga 10 pa. 1 John 5, kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo ngay mga anak ng Diyos. Ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaan ang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. At ang sabi pa dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Past tense yun, napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos. Hindi lang ito si Jesus, kasama tayo dyan. At na nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung kaya, ulitin ko, sabi ni Jesus, if the Son sets you free, you will be free. Indeed. Kailangang makilala ng isang taong namumuhay sa kasalanan ang katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus at ang kanyang mga turo, at makikilala si Jesus kung aalamin ang kanyang mga turo at ipapamuhay ang mga ito. Tayo nga ba, mga totoong alagad ni Jesus, kinikilala ba natin si Jesus? Inaalam ba natin ang mga salita ni Jesus? Ipinapamuhay ba natin ang mga ito? Karamihan sa paligid natin, hindi kilala ang katotohanan. Sila ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa ilalim ng galit ng Diyos, sa sumpa ng Diyos. Kailangan nilang makilala si Jesus. Tayo, na nakakilala na, ay inatasan upang ipakilala si Jesus sa kanila. Kaya, bilang isang iglesia, at bilang mga individual na mananampalataya, tara na. Humayo tayo at ipakilala si Jesus. Magandang umaga sa inyo.
Salamat sa Diyos sa napakagandang mensahe niya ngayong umaga sa pamamagitan ng Tagalog. And tayo ay pinili ng Diyos. Sabi nga po ni Elder Ando kanina, inalis tayo ng Ama dun sa highway pumunta sa impyerno at sa pamamagitan ni Jesus yun. At din na tayo dun sa highway na diretsyo. Walang kasalanan, wala na yung sumpa. Tayo ay kanyang pinili. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na. Binigay niya sa atin yung kanyang buktong na anak na si Jesus para tayo naman. At yung katotohanan na yun, yung si Jesus, ay nawang may bahagi talaga natin sa marami. Bilang tugon po magsitayo po tayong lahat. At ating i-proclaim na tayo ay talagang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya.
Kaupo po tayo at tawagin po si Joanna para po sa ating This coming Wednesday po, meron po tayo prayer meeting dito sa Doña Carmen at 7:30 p.m. Face-to-face po ang ating gawain na ito at ang ating facilitators po ay sina Tito Jude and Tita Vivian Habate. Next Sunday naman po, September 24, 9:30 a.m. tayo magsisimula sa ating panambahan at ang ating worship leader po ay si Mika Habate at ang preacher po ay si Tito Raph Aguilar sa Micah 6:6-8, What does the Lord require? Meron po tayong ilan na mag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Sa September 20 po ay birthday ni Baby Drew. At sa September 21 ay birthday ni Nakambal, James and Jason Daya. At sa September 23 naman po ay birthday ni Ate Sita Makasayan. So pwede po natin sila awitan ng happy birthday. Sorry? May pahabol pa si Jonas. Ang dami pa lang September 21. Birthday rin ni Jonas sa September 21. Happy birthday, guys! Meron pa. Ayaw nga, 20. Sige. Sige, yung directory pa email. Si Trisha Merto. Okay, September 20. Yes po, yun po yung next announcement. Pero bago po yun, awitan po muna natin ang mga nag-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayun po, at ngayon po actually ay anniversary na Tito Raph and Tita Francis Aguila, pero meron po silang inattendan na libing, kaya wala po sila dito ngayon. Pero pwede po natin silang batiin sa messenger. Meron po ba tayong first-timers ngayon? Sa po wala tayong first-timers, pero pwede po tayo magbatian pa rin mamaya pagkatapos ng ating panambahan. Basahin ko po ang ilang verses mula sa aklat ng Colossians. Sa Colossians 3, Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Tayo po tayo lahat. Let the peace of Christ rule in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Manatili po tayong tayo para po sa Panginoon. Atin pong muling awitin ang katotohanan na sa Panginoon tayo ay merong kalayaan. So tayo po ay excited, dapat maging excited po tayo kung na tunay